Punong-puno ng pag-asa ang 21 years old na si Angie Diaz nang siya ay lumipad patungo Amerika mula Nicaragua. Halos 3 buwan pa lamang ang nakalipas nang ikasal siya sa kanyang nobyong si Jared James Dicus nang isang balita ang gumulat sa maliit na town malapit sa Magnolia, Waller County. Ang inakalang masayang pagsasama ng bagong kasal ay may itinatago palang lihim. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Angie Diaz ay nagmula sa Nicaragua bago ito nagdesisyong lumipat sa Amerika para sa magandang buhay. Panganay sa 4 na magkakapatid ang 21 years old na dalaga. Matalino, masayahin at napakasipag, ganyan siya ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Pangarap ni Angie na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya kung kaya't pursigido siyang makatapos bilang isang accountant. Ang pagmamahal sa kanyang inang may cancer ang nagbibigay lakas kay Angie para magsumikap sa buhay. Lumipat ng Texas ang dalaga kung saan 2 trabaho ang pinapasukan niya para lamang matustusan din ang gastusin sa cancer treatment ng kanyang ina. Nagtatrabaho siya sa Chepes Meat Market and Taqueria kasabay ng pagsusumikap niyang makatapos ng pag-aaral. Hindi rin nagtagal, siya ay naging certified fitness coach na naging pangalawang source of income niya. Makikita sa kanyang social media ang pagbibigay inspirasyon sa mga tao para magkaroon ng healthy lifestyle. Hindi rin kaila sa kanyang mga kaibigan ang kanyang relasyon kay Jared James Dicus na nakilala niya sa trabaho. Mukha naman daw masaya ang pagsasama ng dalawa, ngunit ikinagulat pa rin ng lahat nang biglang magpakasal ang mga ito noong October 2022. Sa kabila ng masasayang larawan mula sa kasal ng bagong mag-asawa, ikinabahala ng mga malalapit kay Angie ang sikretong pagpapakasal nila. Hindi malinaw kung bakit walang inimbitahan sa mga malalapit na kaibigan ng dalawa o kahit pa sa kanilang pamilya. Nanirahan ang bagong kasal sa isang maliit na cabin na pag-aari ng mga magulang ni Jared. Ang masasayang larawan sa mga social media accounts ng mag-asawa ay nagpapakita kung gaano kasaya at mahal ng dalawa ang isa't isa. Sa huling Christmas pictures ng dalawa, nagkomento pa si Jared kung saan sinabi niya, and I quote, "Merry Christmas, my beautiful wife." End of quote. Tinukoy niya rin ang asawa bilang trophy wife. Kilalang masayahin at positibo sa buhay si Angie kung kaya't hindi nakitaan ng problema ang relasyon nila mag-asawa. Sa kabila nito, napansin ng mga katrabaho ang pagbabago kay Angie kung saan mas madalas na mukhang pagod at malungkot ito. Ayon sa mga malalapit na kaibigan, wala itong naikukwento sa kanila tungkol sa kanyang buhay may asawa. 3 buwan nang lumipas, January 11, 2023, ang misteryosong pagsasama ng bagong kasal ay nagtapos sa karumal-dumal na krimen. Bandang 4:00 ng hapon nang makatanggap ng isang tawag ang kapulisan tungkol sa isang babaeng wala ng buhay. Natagpuan ang hati-hating parte ng katawan sa isang cabin malapit sa bahay ng mga Dicus. Napag-alaman na ito ay ang 21 years old na si Angie Diaz. Naaresto ang 23 years old na byudo na si Jared James Dicus na nasa lugar pa din ng pinangyarihan. Agad na dinitine ang suspect sa Waller County Jail para sa investigasyon. Hindi agad nagbigay ng pahayag si Jared ngunit makalipas ang ilang oras na interogasyon, inamin ng sospek ang ginawang pagpaslang. Lumalabas sa investigasyon na ang mismong tatay ni Jared ang tumawag sa kapulisan para i-report ang pangyayari. Nag-alala daw ang mag-asawa nang hindi makausap ang manugang at nakita ang pagkabalisa ng kanilang anak nang ito'y magpunta sa kanilang bahay. Nagdesisyon ng mag-asawa na magtungo sa maliit na bahay kung saan tumutuloy ang dalawa. Dito na nga naabutan nila ang kahindik-hindik na itsura ng buong bahay at ang labi ng biktima na natagpuan sa tabi ng kanilang kama. Wala na itong buhay at tadtad ng sugat sa kanyang likuran na hinihinalang mula sa isang matilim na bagay. Dinitalye din ng investigador ang naabutan sa cabin ng mag-asawa.
Halos nagkulay pula na ang buong bahay dahil sa ginawa ni Jared sa kanyang asawa. Maliban sa kutsilyong ginamit, natagpuan din sa banyo ang ulo ng may bahay. It is gruesome. It's a gruesome crime, and hopefully everything turns out to be end up the best way it can at this point. Hindi inilabas sa publiko ang motibo ni Jared sa ginawa niya sa sariling asawa, ngunit ayon sa kapulisan, may ilang beses na din silang rumisponde sa parehong address dahil sa pananakit ng lalaki. Walang malinaw na impormasyon kung may kasong isinampa kay Jared o matibay na ebidensya tungkol sa sinasabing pang-aabuso, ngunit malinaw sa mga kaibigan at kapamilya ni Angie na maaaring itinago lamang niya ang problema nilang mag-asawa. Sa paniniwala ng mga kaibigan at kapamilya ng biktima, maaaring nagtitiis lamang ito sa dinadanas sa sariling asawa. Pinagtibay din ito ng ilang kwento mula sa malapit na kaibigan ni Angie kung saan sinabi niya na inamin sa kanya ng biktima na sobrang seloso ang kanyang asawa. Maliban dito, unti-unti din nilang nakitaan ng ibang pag-uugali ang akusado. Isang video daw ang pinost ni Jared kung saan nagsasabi, and I quote, "She is mine," end of quote. Ito ay nakadagdag lang sa kanilang hinala na may pinagdadaanan ang kaibigan. Isang insidente pa ang binanggit ng testigo kung saan umattend daw ng Christmas party ang mag-asawa. Nakakasiyahan ang lahat nang bigla na lang daw umalis ng walang sabi-sabi si Jared. Nanatiling tikom ang bibig ni Angie sa mga inaasal ng asawa. Sa espekulasyon ng mga kaibigan at pamilya, maaring nahihiya ito na aminin na may problema ang kanilang pagsasama. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na naaresto si Jared ilang buwan bago ang insidente. Ayon sa isang report, nagpakita ng pagiging bayolente si Jared kung saan pinagbantaan niya ang mga kapulisan sa Montgomery County Jail. Sa kabila nito, nakapagpiyansa si Jared ng $1,000 pagkatapos matitini dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Isang CCTV footage din ang nakuha kung saan makikita ang akusado na pumasok sa isang convenience store na pinagtatrabahuhan ni Angie. Dire-diretso ito sa aisle kung nasaan ang mga alak at kumuha nang hindi ito binabayaran. Kalmado itong naglakad papunta sa kanyang sasakyan habang iniinom ang beer. Ayon sa timestamp ng footage, ang kuha ni Jared ay ilang oras pagkatapos ng brutal na pagkitil sa buhay ng kanyang sariling asawa. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang pamilya at mga katrabaho ni Angie sa nangyari sa kanya. Tinuturing daw nila itong bunsong kapatid lalo na't napakalambing at mapagmahal nito. Nagsagawa ng prayer vigil sa harap mismo ng Chepes Meat Market kung saan nagtrabaho ang biktima. Napuno ng mga bulaklak, teddy bears at mga sulat ang naturang vigil na dinaluhan ng mga naiwan ni Angie Diaz. Nag-set up na rin ng GoFundMe page sa mga kaanak ng biktima para maiuwi ang kanyang labi sa Nicaragua. Una nang naglabas ng pahayag ang kampo ni Jared na maaring ito ay may problema sa pag-iisip. Pinabulaanan ito ng mga psychiatrist pagkatapos ilabas ang resulta ng mga test na isinagawa sa kanya. Mula $500,000, itinaas ang bail bond ng akusado sa $1 million dahil sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Nag-plead ng guilty ang akusado kung saan isang plea agreement ang tinanggap ng kanyang kampo noong July 31. Hinatulan ng 40 years na pagkakabilanggo si Jared James Dicus kung saan maaari lamang siyang mag-apply ng parol taong 2043. Parte ng plea deal na tinanggap ng akusado ay ang kawalan ng karapatang iapila ang kaso at gamitin ang insanity defense. Kasalukuyang pinagdudusahan ng byudo ang kabaliwan sa Texas Department of Criminal Justice Institutional Division. Sa kabila ng pangungulila ng mga naiwan ng biktima, mas pinagtutuunan nila ng panahon ng inspirasyon na iniwan ni Angie Diaz na tumatak sa mga taong nakilala niya. Ayon pa sa kanyang ina, katulad ng pagiging positibo ng anak, walang lugar ang galit sa kanilang puso. Mananatili ang masasayang alaala sa kanilang puso at ang magagandang ngiti ni Angie.